Kaya very controversial pa rin si Duterte. Sa mga pinapakitang ito ni Duterte, pagpapatunay lang ito na he is really, diba, ready facing the consequences, or pinaglalaroan niya lang yung mga mambabatas natin. Diba? Kasi for him to call them like that, then giving statement ng mga ganon, boldly, diba? May interview na, mayroon pang written eh. So, ano pa iisipin natin? Mayroon na namang na-receive na invitation si dating Pangulong Rodrigo Duterte para umattend bukas sa Quadcom hearing about sa EJK. And ito po yung letter of invitation kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Ayan. Okay, so galing sa House of Representatives, address kay Rodrigo Duterte, at siya ay iniimbitahan na umattend sa pagdinig. Okay, ayan po. The Joint Committee Quadcom will held its 11th public hearing in connection with its inquiry and aid of legislation on the date and the place immediate indicated here under. So, bukas nga yan, November 13. So, sa People Center Public Building, House of Representatives sa Quezon City. Alright? In this regards, the Joint Committee respectfully invites you once again to attend the aforesaid inquiry to provide valuable insight and shed light on the issue under discussion, particularly the extrajudicial killing. So, ito po yung invitation na nung una, ang alam nating lahat at ilang beses na rin sinabi ni Duterte na hindi siya aattend. Diba? Dahil naka-attend na siya sa Senado, and yung nga, diba? Narinig naman natin doon sa isang interview sa kanya na kung saan wala raw siyang pamasahe. Hinihingi siya ng pamasahe na actually sinagot or may tugon doon yung mga young guns sa Senado ay sa House of Representatives na sasagutin nila lahat, pati si Ace Barber sasagutin nila yung pamasahe ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? So may mga sagutan doon para lang umattend siya. And bago po tayo magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Issue lang po tayo, walang personalan. Kung ano man po yung mga nasasabi ko sa content ko is pawang aking mga opinion lamang po na sa aking pagkakawari ay tama. Okay, so if you have your own opinion, please share it on our comment section. And let's share our thoughts. Okay? So, balikan po natin itong aking gustong i-share sa content ko na to. Na pati ako sumablay dahil akala ko hindi talaga siya atin. Kasi nga, unang-una yun yung mga sinabi niya. And pangalawa, may hinarap silang testigo na si Asierto at saka si Guban na nagdidiin sa kanya bilang drug lords or isa sa talagang may hawak ng droga sa Davao. So, and parang ayaw niya na talaga dahil nga nagsalita na siya sa Senate House eh. Kaya lang, I don't know, we don't know what changed his mind. Maybe kinonvince din siya ng mga tao na nasa paligid niya or na-challenge siya sa mga pinagsasabi ng mga congressman sa House of Representatives, diba? Kasi nung sinabi niya, nasisipain niya si Dan Fernandez at saka si Abante, sinagot siya, pumunta ka ng Congress, sipain mo kami. Diba? So, tapos tinawag niya ng unggoy si Congressman Paduano, na ang sabi naman, kalokohan yan. So, pati si Paduano nagkamali rin dahil siya mismo, kala niya hindi talaga atin si Duterte. So ngayon, umatin na.
So, yun yung hihintayin natin. At bilang katibayan, ito po, mismong galing kay Attorney Panelo, na nagsasabing a-attend siya sa hearing na yan bukas. So, pakinggan po natin. The day after tomorrow, ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay dadalo dyan sa Quad Committee hearing. Kaugnay dyan sa mga extrajudicial killing na yan. Kaya, yung mga may lakad sa inyo, cancelin nyo muna para mapanood nyo live. At sigurado, maraming I can imagine kung ano mangyayari doon. Kahit naman ako, kasi after mong sabihan, unggoy si Paduan. Doon talaga ako natatawa. Sinabihan niya ng unggoy si Paduan, tapos sisipain niya si Fernandez at si Abante, diba? Yung dalawang congressman. Tapos minura niya pa na bukang bibig niya lagi, diba? Pero ang gusto niya lang pala, humingi ng pamasahe. Kasi sinagot naman siya, bibigyan naman siya ng pamasahe. Pero, we don't know kung binigyan talaga siya ng pamasahe or kung saan siyang pumunta para binawasan niya yung kanyang retirement. Diba? So, yun yung mga reason niya, kaya ayaw niya sanang umattend. Tapos malayo, diba? Yung travel. Pero nag-focus doon sa wala siyang pera kasi nakadepende lang siya sa kanyang pensyon. Which is, alam naman natin lahat na imposibleng pension lang yung pinagkukunan niya, di ba? So, tuloy natin. Titingnan natin yung mga tapang nitong mga kongresista ito. Makakaharap nila, makakabo nila. Pero hindi sila umulong ganito. Alam niyo ba yun may kwento ko sa inyo, basta aaten mo siya, at yung mga, kung wala rin na kayong ginagawa, salubungin natin ang president. So, kilala naman talaga si Panelo na supporter ni Duterte, di ba? So, kaya siya ang nag-announce. And spokesperson din ata siya ni Duterte. Kaya siya talaga yung every time na mayroong announcement about sa mga gagawin ni Duterte, si Attorney Panelo talaga yung lagi bumopronta. Okay? Hindi na si Delgra yung sumagot sa unang invitation. So, ito pa yung ilang mga pruweba na siya ay a-attend. So, ito pa yung isa kung saan nabanggit din dyan, Duterte reportedly ready to attend the House Quadcom hearing. Let's do it. Parang si dating health secretary. So, ito pa yung statement. Let's do it. Duterte reportedly told his former executive secretary, Salvador Nideldea, as he plans to fly from his retirement home in Davao City, according to the source close to the former president who spoke with Star last night. They will be surprised, the source said, referring to the members of the Quad Committee. But since you're going to report it, hindi na surprise. The source who requested anonymity added with a chuckle. He is ready on Wednesday. The 79 years old Duterte will undergo undisclosed medical procedure to clear him for the flight to Manila, but the source quoted as him as saying, "Kaya ko yan. Utak naman gagamitin ko, hindi naman katawan." Previously, Duterte had informed the committee through his lawyer that he would not attend the hearing, citing concern about the lack of integrity and probity of certain congressmen, whom he did not name. His lawyer also claimed the witnesses were pressured to testify about the former president's alleged involvement in judicial killing during his time as the Davao City Mayor and throughout his presidency from 2016 to 2022. So, yan po yung isa pang pahayag ng spokesperson or malapit na tao kay Duterte.
na nag-announce ng pag-attend. Diba? Kasi alam naman natin, diba? Katulad ng sinabi rito, doon sa huling sagot nila, marami siyang sinight, si Duterte, na mga reason kung bakit ayaw niyang umattend. Diba? At yun nga, parang na-prejudge na siya. Now, what happened, kung bakit siya umattend ngayon, maybe change of mind, and to show na Congress na kaya niyang sipain sila roon. Joke lang. No? Pero mas maganda nga yan, di ba? So makikita natin kung paano sasagutin ni Duterte ngayon sila Cuban at Asierto. Kasi ito yung mga intelligence noon na under ng term niya na nakadiscovery, di ba? Nadiscovery kung ano yung mga galawan nila sa Davao, di ba? At yung si Michael Yang na alam ng lahat, isa rin sa mga operator ng Pogo, di ba? So, at kapatid niya. Kaya ngayon, marami siguradong magtatanong kay Duterte at marami din murang lalabas sa bibig niya. Sigurado yan. Tingnan natin kung tatawagin niya uling unggoy si Congressman Paduano. Yung mga kaabang-abang. Actually, isa yan sa mga abangan kasi nga yung statement niya, tapos yung unang sagot doon sa pinadalang request sa kanya to attend the hearing, diba? Maaaring matanong uli yan eh. Tapos magkikita uli sila ni Dilema. So marami sa ngayong makikita doon na galit na sa kanya. Kaya very controversial pa rin si Duterte. Sa mga pinapakitang ito ni Duterte, pagpapatunay lang ito na he is really, diba? Ready, facing the consequences, or pinaglalaroan niya lang yung mga mambabatas natin. Diba? Kasi for him to call them like that, then giving statement ng mga ganon, boldly, diba? May interview na, mayroon pang written eh. So, ano pa iisipin natin? Is he really not afraid of our laws? Dahil alam niya kung paano baluktutin, paano bali-baliin, dahil isa siyang lawyer, di ba? So, hamon ito sa ating mga mambabatas kung paano nila paputunayan talaga na may kasalanan nga ba si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, abang-abang po tayo bukas sa kung ano man ang mangyayari sa House of Representatives during Quadcom hearing na yan sa EJK. So, issue lang po tayo, walang personalan. Hanggang dito na lamang at maraming salamat.